Father God, sa oras na to, habang ang bawat pamilya sa buong mundo ay nagdiriwang sa araw ng Pasko, hayaan mo munang pasalamatan kita. Hayaan mo munang ibigay ko sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Jesus. At dahil dito nagkaroon kami ng kaligtasan. Salamat dahil ikaw ang Panginoong Jesus, ang dahilan kung bakit kami nagdiriwang ng Kapaskuhan. Idinudulog ko sa iyo, Ama, ang bawat pamilya na magkakasama sa araw na to, na masaya silang nagsasalo-salo sa pagkainan, nagkukwentuhan at nagpapalitan ng mga regalo. I pray, Lord, pagpalain mo po sila, pagpalain mo ang pamilyang ito, pagbuklorin mo sila ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahalan. Panginoon, inaalala ko rin ang mga pamilya sa mga sandaling ito na walang-wala sila, kapos sila sa pagkain, wala silang pagkain sa hapagkainan, walang regalo, ngunit andun pa rin ang saya at mga ngiti sa kanilang mga labi dahil kahit paano magkakasama at buo ang kanilang pamilya. Lord, pagpalain mo ang pamilyang ito. I pray na sa susunod na Kapaskuhan ay magkaroon na sila ng panghanda, ng pera, upang meron silang mapagsaluhan ng kanilang pamilya. Pagpalain mo sila, Father, at ikaw ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Ama, inaalala ko rin yung mga matatanda na nasa nursing homes na nag-iisa, malayo sa pamilya. Lord, pasayahin mo sila at alisin mo yung kalungkutan sa kanilang mga puso kasi alam ko, Lord, na umiiyak sila, nalulungkot sila dahil malayo sila sa kanilang mga anak. I pray, Lord, na gumamit ka ng mga ibang tao na magbibigay sa kanila ng kaaliwan, Panginoon, na magpapasaya sa kanila. Father, kasama rin sa panalangin ito, yung mga taong nasa ospital, na sa araw ng Kapaskuhan, malayo sila sa pamilya dahil sa kanilang karamdaman. Panginoon, sinasama ko rin ng mga anak na malayo sa kanilang mga magulang dahil OFW sila. Bagamat sagana sila sa material na bagay, pero andun pa rin yung lungkot sa kanilang mga mata na gusto nila na sana kahit sa Paskong ito kasama nila ang kanilang mga magulang. Panginoon, alisin mo ang kirot, ang lungkot na nararamdaman ng mga anak na ito. Aliwin mo po sila ng iyong pag-ibig. Higit sa lahat, Lord, ng mga OFW, mga nanay at tatay, malungkot din sila, umiiyak rin sila, na nakikita nga nila ang kanilang mga anak, pamilya, through video call, sa mga messenger, sa mga text messages, pero iba, Panginoon, kung magkakasama sila ng personal. Lord, samahan mo sila sa araw na to, gabayan niyo po sila. Alisin mo, Panginoon, yung lungkot na nararamdaman nila. Bigyan mo, Lord, sila ng katatagan sa kanilang kalooban. Father, kasama sa panalangin kong ito, yung mga taong nasa loob ng bilangguan, yung mga taong homeless, pagala-gala sa kalsada natutulog, walang kasamang pamilya. Samahan mo rin sila, Father, at ikaw ang magpuno ng kanilang mga pangangailangan. Salamat sa iyo, Ama, dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin. Ikaw ang unang nagpakita sa amin ng halimbawa ng pagbibigay nang ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus sa amin para magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat sa iyo, Ama, at pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kaibigan, salamat sa pagsama mo dito sa akin sa The Praying Mom. At pinabati kita at ang iyong buong pamilya ng isang maligayang Pasko, isang masaganang Pasko, at dalangin ko, pagpalain ka, samahan ka ng Diyos at ng iyong buong pamilya saan ka man naroroon sa mga oras na to. God bless you. May the Lord bless you and keep you safe. Amen.